Ano ang ending? Di pa ba obvious? Di ba? Ang ending kasi mga kaloys, hindi talaga siya mabibigyan ng hustisya. 98% sa aking analysis, hindi talaga siya mabibigyan ng hustisya. Bakit? Dahil dito. Di ba? Nalunod na ang nanay sa utang na loob sa mga nakapalibot sa kanya. Inuna na yung negosyo. Di ba? Yung lawyer na tinanggap niya ay connected sa mga politiko. May mga vested interest din. Di ba? So, hindi talaga, sad to say, iyak nyo na lang yan. Okay? Yung mga hindi makapag-move on, iyak nyo lang. Ganun talaga ang kapalaran. Okay? Ganun ang magiging kapalaran. Right? Kasi napalibutan ang nanay niya. Ang ending, walang hustisya. Okay? Mag-move on na. Right? Nakita niyo naman kung gaano ako tinrato ng mayor ng di ba, Talacogon. Nag-fake news daw ako, yung source ko naman ay yung pinost nila. Nakita niyo na? 'Di ba? Alam niyo na ang ending. 'Di ba? Tapos ngayon, hindi nila alagaan nga yung mga followers na hindi nila alam na even yung mga artista na sobrang famous na lalaos, sila pa kaya. Nag-gets niyo mga kaloys? Magsasawa at magsasawa din yung tao. Balikan nyo tong vlog ko after a year. Kayo mga uplok. Okay? Kung bibinggo ba ako o hindi. Right? So, sino ang makinabang? Number 5. Okay? Sinong makinabang dito sa kaso? Siyempre, makinabang yung mga sangkot. Okay? Sa ending. Hindi sila makukulong. Sinabi, may kaso naman kay Yeah. Alam na natin yung kaso eh. 'Di ba? Negligence. Light case. Bailable. May makukulong ba? Mauwi sa areglo yan. 'Di ba sabi ko nga sa inyo mga kaloys, hindi siya mabigyan kasi hahaba yung yung kaso eh. Hindi naman yan after 2 years meron ka agad. 5 to 10 years, 5 to 15 years. 'Di ba? Maubos din yung negosyo ng nanay. Kahit pro bono yung lawyer. Gets yung point ko mga kaloys? So ending, baka back to zero ulit yung nanay. Diba? Kasi sabi ko mga kaloys, ang tao kasi na biglang nagkaroon ng pera na hindi niya nakuha dun sa hirap, parang hindi niya mabavalue yung pera kaya madali lang mawala. Unlike kung ikaw talaga ay naging mayaman ka dahil sa paghihirap mo, alam mo yung value ng pera. At karamihan kasi sa mahirap na biglang yaman, na mismanage yung pera. I guess yung mga kaloys, kaya sabi ko, the probability is very high na ma-mismanage talaga niyo yung pera. Okay? So, sino nakinabang dito? Ang nakinabang dito yung nasa paligid ng nanay. Yung nagtatake advantage, di ba? Yung mga suppliers. Kumita na ako dyan Okay, nakaharide ako sa hype. Yung mga vloggers na trying to be vloggers. Di ba? Sila po ang nakinabang. Kumita sila Nag-gets yung point ko mga kaloys. Yung mga players na dating kasama ni Rene na hindi man lang makapag-shout ng justice for Rene, maraming tumatanggap ng ito pala yung kaibigan ni Rene, padalhan natin. Nakinabang sila, di ba? Right? So, nakalimutan nila si Rene. Nabuhay ni Rene ang kapalit na nakatanggap sila ng blessings. 4. Sino pa? Siyempre, yung coaches. Di ba? Tumas yung nila, followers. Pero hindi man lang sila makapag-hashtag na justice for Rene. Sino pa makinabang? Ito yung mayor ng Talacogon. Di ba? Ginawa na parang tourist spot yung si Rene. Siyempre, di ba? Butterbonia country daw. Blah, blah, blah. Tapos kontrolado ang market ng memorabilia. Alam na this. Tapos bago mo makontak ang nanay, dadaan ka sa kanya. What if supplier yung dadaan sa kanya? Supplier yung gusto makipag-usap sa nanay, dadaan pa sa mayor. Magkano ang cut? Mayroon ba o wala? Diba? So sila po yung nakinabang. Okay? Sino ang kawawa in return? Si Rene. Diba? Hirap na nga siya nung buhay siya, pati ba naman nung wala na siya, hirap pa rin siyang kumuha ng hustisya. Ang lupit ng mundo para kay Rene. Diba? Sabi nila, Sir Kaloy, wag kayong
Huwag kayong titigil doon sa ano. Hindi ba sabi ko nga, yung 5 obstacles, wala din tayong magagawa. Nanay ang magkakaso. Di ba? Magandang loob lang tayo, nag-suggest tayo ng solution doon sa problema niya. Kasi alam natin yung kalaban, inanalyze natin yung kalaban, ano yung strength nila, kaya nag-suggest tayo ng solution. Ito yun. Ang weakness ng kalaban, taong bayan. Okay? Taong bayan ang weakness ng mayaman. Kasi makaramihan is mahihirap. Pero kapag unite yung maghihirap, taob ang kalaban natin. Pero hinadlangan nila yung plano natin, di ba? Kasi, okay, eto na. Sino pa makinabang dyan? Okay. Eto mga kaloys, ito yung sinasabi ko sa inyo, okay? Na sinisiraan nila ako tungkol dun sa kanilang sa reward, di ba? Kasi ang gusto natin transparent, malinaw lahat, i-discuss ang detalye ng transparency, i-discuss yung mga outcomes, lahat detalyado before tayo mag-start ng fundraising. Pero anong ginawa ng kampo nila katapos akong siraan? Di ba? Na sa aking account daw, malinaw na gusto ko sa trust account, ayaw kong humawak ng pera. Okay? Tapos I'm good dito sa ano ko, sa trabaho ko. Okay? So dito mga kaloys, may shinare ako. Okay? Na yung pera pala daw, ididiretso na daw sa nanay. Wala po yung transparency. Okay? Kaya pala siguro ako tinira nila yung ano kasi gustong dumaan muna sa mayor o kahit kanino. Sabi ko nga, iba ang reward, iba yung donation iba yung pangkabuhayan, showcase na donation kaysa yung reward. Kasi gusto natin mabigyan ng hustisya si Rene. Yung reward ay para kay Rene, hindi para sa pamilya. Yun yung ibig kong sabihin. Ngayon, dahil nga, terminate ko na yung project, yung reward, sila na ngayon ang nangongolekta. Without transparency, sino ngayon ang scammer? Mayroon bang scammer na gusto ng transparency? Wala. Diba? So ang ending, masisira ang nanay. Magmukhang pera, magmukhang scammer. Walang ibang sisisin kasi siya. Pinahilantulutan niya to. Diba? Imagine mga kaloys, diba? Grabe. I mean, sabi ko, bingo. Now I know ang motibo nyo. Bakit dadaan sa mayor? Ngayon, gusto nyo diretso dun sa account ng nanay. Ang first question nga, paano kayo makakasiguro kung magkano yung laman kasi walang transparency? Pangalawa, sigurado kayong hindi magagasta ng nanay. Pangatlo, sa tingin nyo, safe ang nanay. Ang daming NPA dyan sa Talakugon. Kung malaman nila na sa account or hawak ng nanay ang reward, do you think hindi magka-interest yung NPA? Easy money ito. Dito na, malapit na pala dito. So baka ang ending dyan, dalawa ng lalamayan nyo, katabi ni Rene. Pinapahamak nyo yung nanay nyo. Kaya nga sabi ko nga, trust fund. Diba? Hindi so nakaintindi ng trust fund. O baka yung trust pa lang, hindi na maintindihan. Sana, okay? Makonsensya yung mga players, pero the probability is very low makonsensya yung mga yun. Okay? Baka sanay na siguro. So anyway, it's time to move on and this will be my last topic about Rene. Okay? So balik na tayo dun sa dati, yung mga ibang issues sa politika at bigyan natin ng analysis. Thank you so much for your time. If you like this video, Diyos ko mga kaloys, nag-auto-focus lang siya. Oh, gimano na naman yung balahibo ko. Sorry rin eh. Okay? I'm very sorry po. Wala na akong magawa. Yung nanay mo na lang. Okay? Kung nanonood ka man ngayon, kung ikaw man yung nagagalaw ng diba, sa nanay ka na magparamdam. I'm very sorry talaga.